Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programa and this is Solution with me and my name is Laverne Ducot. Welcome po sa ating programa kung saan ay atin pong binibigyan ng tugon ang ating bawat tanong. And tonight, meron tayong bagong tanong na bibigyan ng solusyon sa atin ng salita ng Panginoon. Kaya naman, manatili po ay nakatutok at samahan po ako sa loob ng medyo mahigit 59 minutos. Yan. At tayo po sama-samang matuto sa ating Bible study online now. So, kaibigan, welcome po and salamat po. At ako'y sinasamahan ninyo. Once again, my name is Laverne Ducot at binabati po natin lahat na ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and of course, Mindanao. At tayo po ay sumasa inyo every Tuesday night at 7:30 ng gabi. Kaya po, good evening sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. At binabati rin po natin ng good morning, good afternoon, and good evening sa lahat po nating mga kababayan sa labas ng Pilipinas. Saan man po kayong sulok ng daigdig naroon sa ngayon, saan mang panig ng mundo, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon dahil kasama namin kayo tonight. Yun nga, anumang panahon, no, hindi tayo napipigilan ng ating mga kanya-kanyang time zone. So once again, amin pong pagbati ay good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng ating mga kababayan. At binabati rin po natin ang, of course, ang bansang Pilipinas at si Mr. Carlos Caloy Yulo sa kanyang pagkakapanalo ng 2 gold medal. At tayo po, bilang mga Pinoy, ay talaga namang nakaka-proud po ang pakiramdam na yung tagumpay na ibinigay sa ating kababayan. Once again, congratulations sa ating kababayan, si Carlos Caloy Yulo. At purihin ang Panginoon sa iyong buhay. Nakakatuwa may binanggit siya na talagang ino-honor niya at ina-acknowledge niya na hindi niya magagawa ang lahat ng ito kundi sa biyaya ng Panginoon. And of course, binabati rin po natin lahat ng mga nagsiselebrate na kanilang mga birthday today and sa mga nakalipas na araw. Of course, belated happy birthday last Sunday kay Sister Maylene Magadia. So, Sister Maylene, maraming salamat po sa inyong buhay. Kayo po ay pagpapala sa aming pamilya, sa ating gawain, at sa buong katawan ng ating Panginoong Hesukristo. So once again, mula po sa amin dito sa SJC at sa ating pong programa Solution with Laverne Ducot, kami po ay nagpapasalamat sa inyong buhay at binabati kayo ng isang mapagpala at mabiyayang kaarawan. Yan. Hindi ko natatanungin kung ilang taon si Sister Maylene kasi alam kong batang-bata pa si Sister Maylene. Magkasing edad lang kami. And of course, sa mga kababayan po natin, kung kayo po nag-celebrate ng inyong mga birthday o anumang monthsary po yan, kami po ay nakikigalak at purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Dapat po ipagpasalamat natin, no, na tayo po ay nadaragdagan ng taon sa ating mga buhay. Ito po ay biyaya talaga mula sa ating Panginoon. And of course, binabati rin po natin ating mga kaibigan kasama ngayon. Pero bago yan, kung kayo po ay nanonood via our Facebook Live or sa ating pong YouTube channel, please don't forget to like, follow, share, and subscribe. And kung hindi pa po ninyo na pipindot yung ating notification bell, please do so. Nang sa gayon ay sama-sama po tayong ma-notify. Oy, meron na palang programa at sabay-sabay tayong matuto sa loob ng ilang minuto. Maraming minuto dito yan sa Solution with Laverne Ducot. And binabati po natin ating mga kaibigan nanonood sa ngayon. Thank you for joining us sa ating Bible study. Si Brother Allen Laksina Siruano. And nandyan din sila Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. Magandang gabi po sa inyong mga nanonood dyan. Of course, mula naman sa Hong Kong, ang ating napakasipag na churchmate. Bagaman magkalayo po tayo, pero siya po ay lagi nating kasama. At ang puso po niya sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Good evening po kay Sister Norma Vitales at sa kanya pong anak na nasa Taiwan, si Brother Philip Vitales. Maraming salamat po for being our kaagapay. And kay Kuya Gio na alam kong nanonood sa ngayon, maraming salamat po for joining us tonight. At binabati rin po natin si Sister Leonora Dacumos, isang mapagpalang gabi. Of course, si Brother Ruel Paganpan. See you soon. Hindi ko alam kung kailan kami dyan sa Taytay. So, mga kaibigan natin sa Taytay, we also miss you and we hope to see you soon. At sabihan nyo lang kami po ay handang-handa na. Pinabati rin natin, magandang gabi, si Pastor Ariel Aquino mula sa Tarlac, kababayan ko si Pastor. At si Sister Mai
sa Diarin Acosta, isang mapagpalang gabi po sa inyo. And meron ako nabasa kanila isang prayer item mula kay nawala bigla ayun, kay Sister Emily Sumabong. Yes po, sama natin si Trisha May Ibanez, ang kanyang pamangkin na to-take ng board exam. Actually ngayon at saka on Wednesday bukas. So we pray for magandang results sa kanya exam in Jesus name. Amen. So maraming salamat mga kaibigan po sa inyo, sa mga nanonood at ako po yung maglalambing lang kung okay lang. Kung kayo po yung napapagpalat naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, naisin po namin bilang mga kaagapay din po ninyo at kayo po yung kaagapay namin, pwede po bang pakishare po natin ngayon mismo, sabay-sabay natin i-share yung ating gawain para mas malawak po na abot. Sa gayon, hindi lang tayo mapagpala din yung ating mga kakilala, kaibigan, at syempre pa mga kapamilya. Pwede po ba yun? Pakishare na po natin yung ating broadcast tonight. So, maraming salamat po sa inyong pagtulong at pakikiagapay sa ating gawain. Of course, good evening din kay Sister saan na ba yun? Corazon Balikas, maganda at mabiyayang gabi po sa lahat. Binabati rin natin Brother Ricky Villarasa Lucito, si Brother John Malyari mula pa sa ibayong bansa. Maraming salamat po. At kami po ay sinasamahan ninyo, si Brother Manny Soriano. Good evening po sa inyo. And kay Sister Andeng San Andres, ang butihing may bahay ni Brother Alan at Washington Rodriguez Rizal po. Sister Cecilia Evoses Monedera, maraming salamat kapatid. And Brother Fidel Gabiola, blessed evening po Pastor at sa lahat ng mga kabiyaya. Of course, hello kay Sister Sally at Brother Joel Rayo, magandang gabi po sa inyo. At kay Sister Rosemary Casoco, salamat po for joining us tonight. And bago tayo magtuloy-tuloy at pumunta na sa ating Bible study proper, gusto po namin kayo i-invite kung kayo po ay naghahanap ng t-shirt na ika nga ay magpapahayag ng inyong pinapaniwalaan. Meron po tayong available na t-shirts na ito po ay dinisign ni Kuya Aves. At ito po yung ministry niya at ito po yung bahagi ng aming ministry sa church at atin pong advokasya sa ating church at sa ating campus ministry, ang Race Grace at saka ang atin pong theme for 2024, Occupy Till I Come. Ito po ay for only 499 pesos. So kung gusto niyo pong magkaroon ng sariling t-shirt ay please get in touch with us sa atin pong Facebook page. And of course, meron din po kami dinisign ni Kuya Aves. Atin po mga awitin sa Papuri Music Ministry. Ang babalikan mo ako mula sa Papuri 23. Available din po yan. Makikita nyo sa screen. At yung atin pong latest na song na isinulat mula sa Papuri 25, ang Cruz. Kompleto, sarkados po ang letra sa likod po ng t-shirt nakasulat at mababasa nyo po talaga. Sa mga naghahanap din ng letra ng awiting Cruz mula sa Papuri 25, ito po ay nakasulat na sa mga t-shirts na atin pong ibinibenta. At ito po yung ministry natin at ministry ni Kuya Abe. So thank you po sa mga naniniwala at gusto pong gamitin ang mga pamamagitan ito para ibahagi natin ang salita ng Panginoon. Once again, for only 499 pesos, you may get in touch with us ating Facebook page. So maraming salamat kaibigan. At ngayon pong pag-uusapan natin, napapanahon pa rin. At ito po yung ating mga pag-uusapan at bagong tanong ating sasagutin. Gusto po namin kayo po ay sumagot din dito po sa ating katanungan. What is the gospel according to the Bible? This is a basic question pero kailangan po natin i-dig deeper kung what is the gospel according to the Bible po. Para sa ating mga kaibigan, marahil kayo po ay first time na napadako sa ating programa. Please, makibahagi po kayo sa ating mga pag-uusapan at mga pag-aaralan dahil napapanahon po itong sadya dahil napaka-importante po na alam natin really what is the Bible, what is the gospel according to the Bible. Ano ba talaga ang ebanghelyo? Ebanghelyo, the gospel, in Greek it's euangelion. It means good news or mabuting balita. So please, gusto ko pa makita ang inyong mga kasagutan. Ilagay na po sa ating mga comment section. Of course, sa pagpapatuloy po, pag-uusapan na natin at alamin natin kung ano nga ba ang gospel according to the Bible. Dito lang yan sa inyong programa. And once again, welcome po sa ating programa. This is Solution with me and my name is Laverne Duco. Thank you for joining me once again at binabati natin lahat na ating mga kaibigan.
Please magtawag pa po kayo dahil napapanahon po yung ating mga pag-uusapan. Nang sa gayon, ano man po yung ating mga duda, kalituhan ay mapawi. So paki-share po yung ating broadcast tonight. Nang sa gayon, mas malawak ang maaabot. And once again, this is our question for tonight. At gusto po namin kayo po ay sumagot dahil napaka-importante po nito. So, what is the gospel according to the Bible? Ano po ibig sabihin ng ebanghelyo ayon sa Biblia? Once again, ang sinasabing ebanghelyo or gospel sa English, it means good news. Sa wikang Griego, it's euangelion. Sa English ay, yun nga, good news. Sa Tagalog, mabuting balita. So ano bang mabuting balita na dapat pong natin ipinapahayag dahil ito po ang mandato sa atin ng Panginoon bago siya umakyat sa piling ng kanyang ama na ito po ang ibahagi natin sa buong mundo. At nagsimula po dapat sa Jerusalem and it happened. At ngayon po ay kalat na sa buong mundo. Bagaman talaga pong ako po'y naniniwala na talagang dapat bigyan natin ng kahalagahan na tama yung ipinapahayag natin. Now, bakit natin pinag-uusapan at bakit ko nasabing napapanahon ang alamin natin what is the gospel according to the Bible? It's not according to me, it's not according to this pastor, it's not according to this bishop, but it should be according to the Bible, according to the Word of Christ. Dahil alam niyo po ba, bakit po napaka-importanting malaman po natin kung ano po mismo ang tunay na sinasabi ng Biblia patungkol sa Ebanghelyo? Dahil kung tayo po yung mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, mga pastor, mga obispo, tayo po mga tinawag ng Diyos bilang tagapangalaga ng kanyang tupa at napakalaki pong responsibility po nito. Kung mali po yung ating ipinapahayag sa ating mga inaalaga ang mga tupa bilang mga under shepherds, kasi ang chief shepherd po natin, ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba, sabi sa Biblia, pag nagpapahayag daw po tayo ng maling ebanghelyo, ibang ebanghelyo, o ibang kwento, yun po yung lagi kong sinasabi. Kasi pag hindi po ebanghelyo ang inyong kinukwento, ibang kwento po yan. Alam niyo po ba, ayon kay Apostol Pablo, marapat lamang po ang taong ito ay sumpain, at hindi lang isang beses. 2 beses po ang sabi ng kapahayagan ng salita ng Panginoon. Ika nga dapat makamtan niya yung tinatawag na double anathema, double curse, according to Galatians chapter 1, verses 8 till 9. So, ibig sabihin, kapag kayo po nagpapahayag ng maling kapahayagan, of course, di kapahayagan niya, kwento lang yan, ibang kwento, at hindi po ebanghelyo, may kasama po itong sumpa. Kaya ako po, ang panalangin ko sa Panginoon bilang pastor, bilang tagapagpahayag ng kanyang salita, sabi ko, Panginoon, buong puso ko pong binubuksan ang aking kalooban at ang isipan ko sa inyo. Ayoko magkamali. Kasi pag ako po yung nagkamali sa aking pagtuturo, magkakamali rin po yung aking mga tinuturuan. And I believe that as a pastor, it's a huge responsibility. Dahil bilang under shepherds, I have to be conscious and I have to be aware and I have to be responsible sa aking mga tinuturo at mga tinuturuan. So once again, meron pong kaakibat itong sumpa according to Galatians chapter 1 verses 8 till 9. Basahin ko po sa inyo, but even if we, sabi po na Apostol Pablo dito, even kaming mga apostol, kasama sila Pedro at mga iba pa niyang kasama mga tagapagpahayag ng salita ng Panginoon, or an angel from heaven. Take note, hindi po angel from hell. Even an angel or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you. Let him be accursed. And then, sabi pa ng verse 9, importante rin po ito, kaya sinabi ko kanina, hindi po single curse lang, double curse o double anathema. As we have said before, so now I say again, hinulit pa ni Apostol Pablo. So ibig sabihin, napaka-importante po nito bilang mga pastor, talagang tinitake into consideration natin ang paalalang ito ni Pablo. If anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. So, pakita natin yung susunod na slide ko, Aves. Importante, once again, sabi ng verse 8, but even if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, sabi ni Apostol Pablo, let him be accursed. Verse 9, inulit po niya ito, let him be accursed. Bakit? Kasi po, alam niyo kung bakit? Kasi pag hindi po naranasan ng pastor na yan o obispong yan, ang sumpa, magpapatuloy siya, mahal siya ng Diyos Ayaw niya magpatuloy siya sa ganung klase ng buhay. So, kailangan niya maranasan talaga na may kaakibat pong sumpa ito para tumigil na kung sino man po yung pastor o tagapagpahayag o tagapagturo ng dapat pinapahayag niya yung tunay na ebanghelyo. Pero kapag ibang kwento yung kanya ipinapahayag, bakit may kaakibat na sumpa? Kasi mahal kayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos.
At hindi po hahayaan ng Diyos na ipagpatuloy mo ang iyong tinatawag mong ministeryo pero mali naman ang iyong ipinapahayag na kwento. Hindi papayag ang Diyos. Ang kanyang anak po ay nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo. Tapos hindi natin, bilang mga pastor, hindi natin ipapahayag ng wasto ang Ebanghelyo. So ayaw po ng Diyos yun. At ang bagay pong ito ay atin pong mararanasan. Sino man nagpapahayag ng maling Ebanghelyo, ng ibang Ebanghelyo, at tinatawag natin ibang kwento, ay talagang susumpain. Double anathema po ang mararanasan ng pastor na ito. So, napaka-importante talaga na kapag yung inyong tinuturuan, maapektuhan din. Kaya po, napaka-importante po natin pag-uusapan ngayong gabi. Now, once again, this is double curse, double anathema. Now, paano natin malalaman kung isa po kayo sa mga nagtatanong at marami din nagtanong sa akin, paano natin malalaman na tama yung Ebanghelyo yung ating pinapakinggan? Now, one time, nagkaroon kami ng usapan ni Mrs. I think it was last week. At ito po yung nasundan din ng ibang mga tanong. Sapat na ba na nakasentro lang kay Jesus o kay Jesus ang pagtuturo para masabi na gospel nga ang itinuturo ng tagapagturo? Kasi meron pong mga nakiklaim ngayon na hindi sila kulto. Ang sabi nila, ang Panginoon namin ay si Kristo pa rin, si Jesus pa rin. At kami naman, ang turo namin, puro na kay Jesus. Na kay Jesus, sinasabi nila. So, sapat na po ba na nakatuon kay Jesus lang ang pagtuturo ng tagapagturo para ito po ay maituring na ang kanyang tinuturo ay Ebanghelyo o Gospel? So, dapat nating malaman. And that's why ang atin pong episode for tonight, it's entitled Christ and Cross-Centered Message. That's the Gospel. So, pagpatuloy po natin yung ating pag-aaral. So, sapat nga ba na kapag ang itinuturo ng preacher na ito, yung obispong ito, itong pastor na ito, o kagaya ko, puro lang Jesus, sapat po ba yun? Para maituring na ang kanyang ibinabahagi sa kanyang flock o sa mga tao. Of course, may social media na ngayon, di po ba? May tuturing na po ba itong gospel? Para siya po ay hindi rin niya maranasan ang tinatawag na double anathema na ipinapahayag ng Galatians chapter 1, verses 8 till 9. So, importante po ito. Kaya po, gusto ko pong ipakalat po itong ating broadcast tonight. Once again, kung first time niyo po nanonood sa ngayon at napapagpala na po kayo, please pakishare po yung ating broadcast sa inyong mga kakilala, kaibigan at mga kapamilya. So, importante po na alamin natin. So, sasagutin natin, sapat na ba na puro Jesus lang talaga para maituring na ang iyong itinuturo ay talagang Ebanghelyo na ibinibigay sa atin ng Biblia? Ito po ang bibigyan natin mismo ng tugon. Alamin natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon nang sa gayon maibsan na po ang anumang mga kalituhan nang sa gayon hindi po tayo madaya at hindi tayo talaga magkaroon ng duda at hindi tayo magkamali. Alam niyo po, sinasabi ko rin sa church, kung kayo po may mga local church, it's right to ask your pastors, ano po ba ang pinapaniwalaan natin, pastor? Kasi dapat po malinaw yon sa inyo bilang mga miyembro at karapatan niyo pong itanong kay pastor yon. At dapat din naman malinaw din kay pastor at sinasabi niya sa kanyang mga miyembro, ano ba ang kanyang itinuturo. So una po natin alamin bilang bahagi po na ating Bible study tonight, kung ano ba talaga ang dahilan, ba't kinailangan pang pumunta at ilaan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak si Kristo, na of course ang ating Panginoon Hesus Kristo dito po sa ating mundo. Salungat po sa kaalaman at paniniwala ng karamihan, hindi po naparito ang Panginoon Hesus Kristo para gawing mabuti ang masama. Jesus did not come to make bad people good. Gusto ko pong linawin yun. Kasi akala nila na parito ang ating Panginoon Hesus Kristo para yung mga taong masasama ay maging mabuti. Once again, no, Jesus did not come to make bad people good. Hindi po talaga. Marahil ang susunod mong sasabihin at itatanong sa akin, Pastor, ano ba talagang dahilan? Ba't naparito ang bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoon Hesus Kristo? Well, the answer is simple lang po. Naparito po ang ating Panginoon Hesus Kristo para bigyan po ng buhay ang mga espiritu ng taong namatay. Bakit namatay ang mga espiritu ng tao? Ito po ay dulot ng kasalanan ni Adan na minana ng tao. So kapag tinanggap po natin ang paanyaya ng Diyos na kilalanin bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo, kapag nangyari po ito at talaga namang buong puso natin binuksan ang ating puso at binuksan natin ang mga labi at kinikilala si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, mararanasan po natin yung tinatawag na buhay
na walang hanggan. So ito po ang pakay ng ating Panginoon Hesukristo according to John 10 verse 10b. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. And take notice of the word life in this passage. It means Zoe. Zoe. In Greek, ano ibig sabihin ng Zoe? Eternal life. So ibig sabihin, nung tinanggap po ang Panginoon Hesukristo, nagsimula na ang buhay na walang hanggan or the life that is possessed by God Himself. It's the God kind of life. Wow! Pag sinabing God kind of life, ang buhay ba ng Diyos ay nade-depress? Hindi po. Yun po yung mararanasan ninyo. If you are so aware na nasa inyo po ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Yun ang magandang balita. So, yun po ibig sabihin. Kaya na parito ang bugtong na anak ng Diyos na si Hesukristo. At doon po sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon po ng katuparan ito dahil po siya lamang po ang sanggol, ang anak na isinilang at ang pakay ng ama ay para magdusa at mamatay ang kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo para maranasan po natin tayo mga naglakak ng pananampalataya sa Kanya ang ganap na katubusan ng ating mga kasalanan na ito pong kasalanan na ito ay napasa atin bilang pamana, minana natin kay Adan sa kanyang pagsuway sa Diyos. Basahin natin ang bilang patunay sabi ng Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as sin came into the world through one man, that's Adam, and death through sin, so death spread to all people, no one being able to stop it or escape its power because they all sinned. So nakamit po natin ang kasalanan ito. Hindi tayo naging makasalanan because we sin, but because of Adam's sin. I pray na naging malinaw po ito sa atin. So ito pong kasalanan ito po ang nagpa-separate sa atin sa Diyos. At dahil na-separate tayo sa Diyos, nahiwalay tayo sa Diyos, ang atin pong espiritu dahil sa kasalanan ay namatay. Pero praise God, hindi po natapos doon. Inilaan po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Para sino bang tumanggap at kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ang dating patay na espiritu, pag tinanggap si Kristo, magkakaroon ng buhay na maguli. Ang tawag po dito ay regeneration or tinatawag ng Panginoong Jesus sa John chapter 3 verse 7 being ito ay born again experience. Amen. At kapag tinanggap po ang Panginoong Jesus dahil nanampalataya ka sa Kanya at sa Kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, so mararanasan mo na ang buhay na ganap at kasiyasiya. Bakit? Kasi nananahan na at mananahan na magpakailanman ang Espiritu ng Diyos sa iyong espiritu. At dahil nananahan na ang banal na espiritu sa iyong espiritu, na-born again na nga po ang iyong espiritu, wala po kayong magagawa. Effortless, natural, likas na may papahayag ng inyong mga buhay ang bunga ng Espiritu Santo. According to Galatians chapter 5 verse 22 till 24. But the fruit of the Spirit, that's the Holy Spirit, capital S, is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23. Gentleness, self-control, against such there is no law. Verse 24, and those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. Amen. So wala na po yung inyong lumang pagkatao dahil ang namumutawi na po sa inyong buhay ay ang bunga ng Espiritu Santo. Amen and amen. At ang bunga ng Espiritu Santo sa iyong buhay ay patutuo at patunay na isa ka ng bagong nilalang. Dahil kayo po ay nakipag-isa na kay Kristo. Ito po ay pinangahawakan natin ng mga tunay na ligtas ay nagmamanifest po ang fruit of the Holy Spirit. 2 Corinthians 5:17 till 18. Pakita natin kuya yung susunod na verse. Therefore, if anyone is in Christ, ikaw yan. Nung tinanggap po ang Panginoon Hesukristo, He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Verse 18, now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. So, yung dating naputol na relasyon natin sa Diyos, nanumbalik. Kaya po tinatawag ng dito meron tayong bagong pakikipag-ugnayan sa Diyos. At hindi na po mapuputol ito. Bakit? Dahil ito po ay, it was made possible through Jesus and His finished work on the cross. Now, this time naman, alamin naman po natin ang sinasabi at kung ano po yung gustong mensahe ipabatid sa atin, yung tunay na mensahe po ng Panginoong Hesukristo na kanyang binanggit ang John chapter 3 verse 7. Basahin po natin. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Kaibigan, this is an imperative statement. Pag sinabing you must, yung word na must, it's an imperative. It's a command. So, ibig sabihin, walang alternatibo dito. Ito lang kailangan mong
gawin at mangyari sa iyo. Kailangan kang maipanganak na muli. So, nung sinabi ito ng Panginoong Hesukristo, ano po talaga ang ibig niya ipakahulugan at gusto niya ipabatid po sa atin? Kasi sa panahon po natin sa ngayon, may mga nagtuturo. Sabi nila, tapakinggan ko talaga eh. Sabi nila na kaya daw po sinasabing kailangan ka maipanganak na muli or you must be born again, maipanganak ka mula sa lumang kautusan ni Moises. At ikaw ay maipanganak patungo sa biyaya na ating Panginoong Hesukristo. Now, I totally disagree with this teaching. Kasi kung yun man ang katotohanan at kung yun lang po ang mensaheng gusto ipabatid at ipaabot sa atin ng Panginoong Hesukristo, ano na mangyayari sa mga taong nananatili sa kanila yung minana nilang kasalanan kay Adan? Kung hindi po, hindi sila born again. Kung ang born again lang pala ay mula sa, maipanganak sila mula sa kautusan ni Moises patungo sa biyaya na ating Panginoong Hesukristo. So, halimbawa tayo, wala tayo pang pagkakilala sa Panginoon. Hindi po niya inilaan ang kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo at hindi rin po niya ilalaan ang kanyang espiritu sa mga taong nananatili po at minana ang kasalanan ni Adan. Saan tayo pupulutin? Saang kangkungan, saang gulayan tayo pupulutin? Now, nang sinabi po ng Panginoong Hesukristo na kailangan maipanak na muli ang tao, or you must be born again, at huwag kang mamangha, huwag kang magulat, that you must be born again, ang simply pong gusto niya ipaalam sa atin dito, he meant simply, you have to be regenerated, or he meant regeneration. Kailangan ka maipanganak na muli. Ibig sabihin, kasi yung unang kapanganakan po natin, ipinanganak tayo sa laman. Now, kapag nanatili tayo sa laman at namatay tayo, na ganito lang, sa beses lang na ipanganak, hindi tayo pwedeng matanggap ng langit. Hindi po pwede yung ating katawan o yung ating laman. Kaya po kinakailangan para tayo po makaakyat sa piling ng Diyos, kailangan po nating maipanganak sa Espiritu. At ang Espiritu po na buhay dahil tinataglay ang Espiritu ng Diyos at kapag tayo po lumisan sa mundong ito, tiyak po makakapiling at makakapunta tayo at makikita natin ang kaharian na ating Panginoong Diyos. John chapter 3 verses 5 to 6. Jesus answered, "Most assuredly I say to you, unless one is born again of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Verse 6, "That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is a spirit." So kailangan po nating maipanganak na muli. Hindi po sapat yung one time ka lang ipinanganak. Dahil nung tayo po ipinanganak sa mundong ibabaw, pinanganak tayo sa laman. Hindi po sapat yon. Gusto po ng Panginoon, kinakailangan, it's an imperative statement, you must be born again. And that part is regeneration. Jesus meant regeneration. So once again, nung sinabi yung you must be born again, ibig sabihin, kailangan magkaroon ng kapanganakan. Maliban dun sa kapanganakan sa laman, kailangan magkaroon ng kapanganakan sa spirito. At ang tawag po dito ng mga theologians ay regeneration. Or sabi po ng John 3:7, mula sa labi ng ating Panginoong Hesukristo, it's a born-again experience. Now, let me give you the definition of regeneration. It's an act of God where a spiritually dead person, like you and me before, nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, is made alive in Christ through the Holy Spirit. Amen. Nakita natin dito yung Trinity, no? Siyang kumilos talaga. Ang Diyos, hindi po ito pagkilos ng tao. Wala tayong kakayahan. Wala tayong pwedeng maiambag para sa ating kaligtasan. It's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. Amen and amen. So this is regeneration. At kapag ang isang tao po ay na-regenerate o na-born again, mabubuhay na muli ang kanyang espiritu dahil nasa espiritu niya ang banal na espiritu ng Diyos na mananahan na dito magpakailanman. At dahil nasa kanya na ang banal na espiritu ng Diyos, wala na pong dahilan para hindi niya makita ang kaharian ng Diyos. John chapter 3 verse 3 tells us, Jesus answered and said to him, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." And since born again ko na, walang dahilan para hindi mo makita ang kaharian ng Diyos. Praise God! So this is born again. Hindi ka lang basta nailipat mula sa lumang kautusan patungo sa biyaya ng Panginoon. Ito po kasi ang kumakalat na katuruan sa ngayon. At isa pa po natin pag-usapan sa lungat po sa ating mga nakagisnan at nakasanayan na turo, ang akala po ng karamihan sa atin, kung bakit naparito po ang Panginoong Hesukristo, ay para siya daw po ay gayahin natin na modelo
idolo, or sometimes we call it Lodi, di ba? Uso ngayon, Lodi. Or naparito siya para maging tagapagturo po natin. Kasi ito rin po yung mga katuruan na lumalabas sa ngayon. Lahat ng mga ginawa ni Kristo, gayahin mo. Of course, don't get me wrong, gagayahin po natin ating Panginoon Hesukristo because siya po ang ating Panginoon. Well, of course, that's true. Hindi ko rin po sinasabi na hindi tayo tuturuan na ating Panginoon. Dahil marami po nakasulat sa kanyang salita na talaga namang tayo po ay matututo bilang ating magiging gabay sa buhay na ito para sa ating buhay. Pero, wag po nating kalilimutan at wag nating kaliligtaan yung pinakadahilan kung bakit po siya naparito sa mundong ibabaw. Ano ba yung pinakadahilan? Nakakalimutan ng maraming tao, yun ang nakakalungkot. Well, kaibigan, hindi po siya naparito lang para maging tagapagturo, modelo, o idolo para gayahin natin. Hindi po. Naparito po ang Panginoong Hesukristo bilang isang dakilang tagapagligtas. Amen. Bakit? Kasi kailangan po natin ng saving. Kaya nga po ang pangalan po niya ay Yahweh. Pag sinabi natin Yahweh, di ba, pag binibigas natin yung pangalan yon, ibig sabihin, pag binabanggit natin ang pangalan niya, Jesus, in Hebrew, Yeshua, it means you're declaring Yahweh saves. Or you're saying, Yahweh, save me. Or Yahweh, you are my Savior. Because first and foremost, ito po ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon Hesukristo bilang ating tagapagligtas. John chapter 3 verse 16. Alam ko kabisado mong verse na ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So Jesus did not come to be a model or idol, but a Savior. Amen. Hindi rin po siya naparito para maging tagapagturo lang. Kasi pag ang iyong tingin at ang iyong estimation kay Jesus pag tagapagturo, di ba pag may mga tinatawag tayong teacher and student relationship, pag nakuha na po ng estudyante yung kanyang gustong malaman sa kanyang guro, pwede na niya iwanan yun eh. Di ba? May mga ganong tendencies eh. Di ba? Yung mentee-mentor relationship, pag nakuha na po ng mentee sa kanyang mentor yung kanyang gustong malaman, minsan iiwanan na niya kanyang mentor. Pero hindi po ganoon ang gusto ng Panginoon kasi gusto niya tagapagligtas. Ibig sabihin, nandyan siya sa lahat ng panahon at pagkakataon ng buhay mo. Kasi kailangan natin ng tagapagligtas. At yun po ang kanyang pinakadahilan kung bakit po siya naparito sa mundong ibabaw. Kasi kung naparito lang po ang Panginoon Hesukristo para maging modelo, idolo, o tagapagturo at hindi po siya nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi po nabubo ang kanyang dugo sa krus, wala po isa man sa atin na maliligtas. Halimbawa po, naparito ang Panginoon at ang pakay niya lang ay, naparito ako sa mundong ito para magkaroon kayo ng paggagayahan. Nakita niyo kung gaano ako kabuti, gaano ako kumilos, kung gaano ako kapino, kumilos, punong-puno ng biyaya. And then, naisip ng Panginoon Jesus, makalipas ito, total, nagaya niyo na ako, naturuan ko na kayo ng mga mensahe, ng mga mabubuting asal, ng GMRC, Good Manners and Right Conduct. Babalik na ako sa Ama. Alam niyo kung hindi po nagkaroon ng pagdurusa sa krus at kamatayan sa krus, wala pong maliligtas ni sino man. Kasi kinakailangan po para sa ating kaligtasan yung kanyang dugo. Ephesians 1 verse 7, in Him we have redemption. How? It's through Jesus' blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Isa pang bagay, kung hindi po siya napako at hindi isinampay, I am saying this with all reverence sa Panginoon, hindi siya naisampay sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po ba, sabi ng Galatians 3:13, hindi tayo matutubos mula sa sumpa ng kautusan. At kapag hindi tayo natubos sa sumpa ng kautusan, hindi po natin maaangkin ang mga biyaya ng mga binhi ni Abraham bilang mga hentil. Kaya buti na lang, hindi po sinabi ng Panginoon, sige, narito na ako para gayahin ninyo, gawin ninyong lodi, gawin ninyong modelo, tagapagturo, idolo. And then, umakyat siya sa langit, iniiwan tayo, wala siyang ginawa, hindi siya nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo. Walang maliligtas. Lahat po tayo mapupunta sa kamatayan. Wala hanggang kamatayan. Pero purihin po ang Panginoon. Naparito siya at alam niya, malinaw sa kanya ang pakay at kalooban ng Diyos Ama. Siya lamang po, once again, sinabi ko na ito kanina, siya lamang po ang anak na isinilang at malinaw po ito sa isipan ng Ama dahil idea niya po ito na isilang para magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. At hindi po natapos doon. Kasi after 3 days, siya po ay muling binuhay ng Diyos mula sa kamatayan. At syempre pa, siya po ay umakyat sa piling ng Ama. Ito po ay pansamantala at siya po ay muling magbabalik para tayo po ay kunin
at makapiling niya magpasawalang hanggan. And that's the gospel. Amen. So, truth to think about. Gusto ko pong iwan sa inyo po ito. First and foremost, Jesus did not come to our world to be a teacher, model, or idol, but a Savior. Amen and amen. Luke chapter 2, verses 10 till 11. Sabi po ng talata, "Then the angel said to them, 'Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people.'" Verse 11, "For there is born to you this day in the city of David a Savior, a Messiah, who is Christ the Lord." Amen. Tagapagligtas. Wow. Alam mo, may pinanood akong isang documentary, I think it was yesterday, ang mga Hudyo, ito po isang vlogger na Hudyo. They are waiting now for the Messiah. Sabi pa niya sa dulo nung kanyang vlog tinawag niya yung kanyang mga estudyante. Kalapagin natin ang pintuan, ang silong ng langit para ipadala na niya sa atin ang kanyang Messiah. Dahil alam niyo po, ang puso ng karamihan sa mga Hudyo ay nangangamba. Dahil alam po natin ang kalagayan sa Israel. Although alam natin, base po sa hula o prophecy ng Biblia, wala pong mananaig laban sa Israel. And let's continue to pray for Israel dahil sabi ng Iran at mga kakampi nito ay gaganti sila sa Israel dahil ayon sa kanila ay in-execute nila pero silang word na ginagamit in-assassinate nila ang chief na Hamas na si Ismail, actually yun ang pangalan niya, Haniyeh, at sobrang galit na galit po sila. At nakahanda naman po ang Israel para sa retaliation ng Iran against them. So let's pray for hindi lamang po yung mga tao maapektuhan sa Israel, but of course sa Iran at sa mga karating nitong mga kakampi nitong mga bansa na lalaban against Israel. So muli po na parito po ang bugtong na anak ng Diyos, hindi po para maging modelo. Hindi lang para maging tagapagturo at iduluhin natin. Although nangyayari yun, pero hindi po yun ang pinakadahilan ng Diyos na dapat ilagay natin sa ating isipan. Hindi yun ang pinakadahilan ng Diyos. Bakit naparito ang kanyang bugtong na anak? Naparito po, once again, ang kanyang bugtong na anak para maging tagapagligtas. Kasi kung sakaling hindi po niya na isa katuparan ang pakay at kalooban ng kanyang ama na magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo, wala po tayong kaligtasan talaga na mararanasan. Sinabi pa po ng Panginoong Jesus sa mga mangyari sa kanyang mga disipulo. Ito po ay isang tagpo sa Matthew 16 na kung saan binabanggit niya sa kanyang mga disipulo na ako'y magdurusa at mamamatay. And then, alam niyo, pinagalitan siya dito ni Pedro. Nirebuke siya. Hindi ako papayag. Hindi dapat mangyari ito. And then, nirebuke niya si Satan. Nabasahin natin yung kasaysayang ito. Matthew 16:21-23. Nilagay ko po sa Magandang Balita Biblia. Mula noon, ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat ako magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. So, binigay niya po dito sa kanyang mga alagad yung mangyayari sa kanya. Tila nakalimutan yata ng mga alagad in those days. Verse 22, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi yan mangyayari sa inyo? Siyempre, sa sobrang pagmamahal ni Pedro, hindi niya naintindihan yung kanya sinasabi. Then verse 23, kasi pag nangyari yung sinasabi niya, apektado tayo dito mga kapatid. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan. So hinarap ni Jesus si Pedro. Pero in-address niya yung kanyang sinabi, Satanas, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi ang sa tao. Alam niyo kung bakit? Kinailangan po itong gawin ng Panginoon. Kasi alam ng dyablo na kapag hindi po nagdusat na matay ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, wala talaga maliligtas. Magtatagumpay siya. Ang tao pa may isasama niya sa walang hanggang kamatayan. Kaya kunwari, di ba, may drama. Ginamit niya si Pedro. Panginoon, parang ang dating, Kung hindi malinaw sa Panginoong Hesukristo yun, parang syempre matatouch siya, pero sabi niya, hindi galing sa iyo ang kaisipang yan. Hindi galing sa Diyos ang kaisipang yan, galing sa tao yan. So, nirebuke niya si Satan, pero sa harapan ni Pedro. In-address niya si Satan sa harapan ni Pedro. Kaya po, hindi basta-basta natin dapat, kumbaga, minsan nadadala tayo ng ating damdamin, pero dapat maintindihan natin na hindi po pinatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi po pwedeng, wala po pwedeng pumatay sa Panginoon.
inihandog po niya ang kanyang buhay. Kaya po tanggalin natin sa ating isipan. Meron ako napapakinggan ng mga mensahe na si ating Panginoon Hesukristo daw ay pinatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po. Inihain niya ang kanyang buhay bilang haing handog. Kasi po wala po makakagawa noon sa Panginoong Jesus. Nangyari po yun dahil kusang loob niyang ibinigay ang kanyang buhay. Dahil ito po ay bilang pagtugon sa katuparan sa kalooban at pakay ng Diyos sa Kanya. Na siya po ang naging isang anak. Malinaw ito sa isipan ng Diyos. Na pag ipinanganak, of course, lalaki at magdurusa at mamamatay sa krus ng Kalbaryo. And then after 3 days, siya po ay muling bubuhayin. Bilang patunay na lahat ng mga nanampalataya sa kanyang bugtong na anak at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo ay itinuturing na matuwid sa kanyang harapan. Romans chapter 4, verse 25. Amen and amen. Kaya, mga kaibigan, kung wala pong krus, kung nangyari po yung sinabi ni Pedro na wag naman pahintulutan ng Diyos na ikaw ay magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. So, ibig sabihin, parang ang pakay lang ng Diyos na paritong kanyang bugtong na anak para maging modelo, idolo at tagapagturo. At nandun lang, nakasentro lang tayo kay Hesukristo. At gagayahin lang natin lahat ng mga ginagawa niya. Pero isasantabi, walang krus, walang kamatayan, walang pagdurusa. Hindi po gospel yon. Kasi kung mangyari man po yung naparito siya, para gayahin lang natin ng modelo, lahat ng kanyang mga salita, gagayahin natin, isasakatuparan natin. And then, hindi na siya namatay, nagbalik siya sa Diyos Ama. Wala po, wala mangyayari sa atin. Tayo po ay mabubulok sa ating mga kasalanan. At mararanasan po natin ang walang hanggang kamatayan. Yun po ang katotohanan. So, ibig sabihin, hindi po dapat lang, kaya ko ito sinasabi po, kasi meron pong nagtuturo sa ngayon, sabi nila, hindi naman kami kulto hindi naman kulto si pastor na ganito. Kasi ang itinuturo namin, nakasentro pa rin kami kay Hesukristo. Now, sapat na po ba ito, gaya ng question natin kanina, sapat na po ba ito na kapag nakasentro ka lang kay Hesukristo, may tuturing ba natin na ebanghelyo nga ang tinuturo ng tagapagturo? Well, ang sagot po natin, hindi po. Dapat merong kaakibat na mga pagdurusa at kamatayan doon sa krus. So, hindi pwedeng puro nakasentro lang kay Jesus. May kaakibat po itong kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At ito po ang ipinapatotohanan sa atin, Apostol Pablo. Kaya pala, sabi nung talata, basahin natin 1 Corinthians 2 verse 2. Sabi ni Apostol Pablo, "For I determined not to know anything among you except Jesus Christ." Hindi po period dito. Kasi pwedeng period na lang, Pero ang sabi niya, "and Him crucified." So bakit ito sinulat ng Banal na Espiritu? Kasi alam niya na marami pong sisibol na mga maling katuruan sa ngayon na, hindi, puro naman kami Jesus Hindi sapat yun. "And Him crucified." So dapat, binabanggit din po natin, even po sa ating mga preaching, pinapagyaman natin si Kristo at ang kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung puro lamang tayo gagayahin, gagawing modelo, iiduluhin si Jesus, pero wala pong krus, wala siyang pagdurusa at kamatayan, wala pong katubusan at kaligtasan tayong mararanasan. So hindi po gospel. Hindi kompleto yung gospel. So it should be, let's go back to 1 Corinthians chapter 2 verse 2, dito sa Amplified Version. Kasi pag isinantabi natin, walang krus. Kaya nga po doon sa song na sinulat ko, sa last part, si Jesus sa krus, magkasama po lagi ito, sabi ng talata in Amplified Version, 1 Corinthians 2 verse 2, "For I made the decision to know nothing," sabi ni Apostol Pablo, "that is to forego philosophical or theological discussions regarding inconsequential or unimportant, pag sinabing inconsequential things and opinions, while among you except," wala nang mga bagay na importante pa, "except this, Jesus Christ and Him crucified, and the meaning of His redemptive, substitutionary death and His resurrection." So that's the gospel, mga kapatid. So dapat ang message natin, Christ and cross-centered message. That's the gospel. Amen. So at least po, nakikita natin, kasi darating ang panahon, marami pa pong sisibol ng mga maling katuruan. Akala natin, nakafocus na kay Jesus. Jesus naman Jesus ang teaching Pero walang binabanggit na pagdurusa at kamatayan sa cross. It's not the gospel. Now, ano po kaya sa kasakali ang mangyayari sa atin kung wala pong kamatayan at muling pagkabuhay? Of course,
hindi siya muling mabubuhay, kundi mamamatay ang ating Panginoon Jesucristo. So ano mangyayari sa atin bilang mga tao sa mundong ibabaw? Now, alam niyo po ang mangyayari sa atin kung hindi po isa na katuparan ng Panginoon Jesus ang kamatayan, ang pagdurusa at kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Gaya ng sinabi ko kanina, walang katubusan sa ating mga kasalanan. Mananatili po tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga po nung nagkakaroon po ng Santa Cena or Holy Communion, ang Panginoon Jesucristo sa upper room with the 11 disciples, the 12 disciples, of course, nandito pa si Judas. In Matthew 26 verse 28, sabi po ng Panginoon Jesucristo, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." Now, kung wala pong kamatayan, walang katubusan, pero praise God, merong kamatayan. So, ibig sabihin, may katubusan. Purihin ang Panginoon. At dahil may kamatayan, hindi po nanatiling patay ang Panginoon. Siya po, after 3 days, ay binuhay na maguling na ating Diyos. Praise God! Naku, talagang biyaya po ito sa atin ng Diyos. At ito po ang ating tinamasa. According to 1 Corinthians 15:17, "And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins." Now, let's reverse this verse. Buti na lang, nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Jesus Christ is risen. So therefore, your faith, my faith, our faith is not futile, but effectual, may kabuluhan. So therefore, we are no longer in our sins. Tayo pa mga mananampalataya. Tayo mga born-again Christian. So ibig sabihin, hindi na tayo nasa kapangyarihan ng kasalanan. Wala na kapangyarihan ng kasalanan over us. So kung hindi ka na makasalanan, ano tawag sa atin? Mga saint, mga santo. Now, sa kamatayan ng Panginoon Jesucristo, kung hindi po nangyari ito, wala pong pagpapalit ng kasunduan or covenant. Pero buti na lang. Dahil sa kanya kamatayan, nagkaroon po ng pagbabago ng kasunduan. Kasi yung lumang kasunduan ng kautusan, ang kabilang lang po dito yung mga Hudyo. Pero buti na lang, sa kamatayan ng Panginoon, na itatag ang bagong kasunduan ng biyaya. Nadamay tayo. At ito po ang kasunduan na napaka-superior at nababasa sa pinakamagagandang mga pangako. Hebrews 9:16, sa kanya kamatayan na isa katuparan po ang bagong kasunduan ng purong biyaya. For where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. Kasi hindi po maitatatag ang isang kasunduan kapag wala pong kamatayan. Parang kunwari si lolon ninyo, meron po siyang iiwan na kayamanan sa inyo o mga testamento. Hindi po ito mapapasa inyo kung hindi po sumasakabilang buhay ang tinatawag na testator. And praise God, nasa atin po, napasakamay na natin ang kaligtasan because Jesus died on the cross. And then, ang mabuting balita po, sa kanyang kamatayan, hindi po sa kanyang pagsilang, sa kanyang kamatayan, na itatag ang bagong kasunduan ng purong biyaya ng ating Diyos at ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Amen! So, tignan po natin, no? Sabi ng Biblia, kung hindi raw po nabuhay mula sa kamatayan ng Panginoon Jesucristo, tayo na ang pinakakawawang nilalang sa balat ng lupa. 1 Corinthians 15:19, "If we who are abiding in Christ have hoped only in this life," po ang ating pag-asa ay mabuhay lang dito sa buhay na ito. "And this is all there is, then we are of all people most miserable and to be pitied." Dapat daw tayong kaawaan. Basahin natin sa Magandang Balita Biblia. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Pero hindi tayo pinakakawawa because Jesus was risen from the dead. Amen and amen. At yun nga po, mabuting balita, kaya siya nabuhay na maguli, isinakatuparan po niya ang pakay at kalooban ng Ama na siya po ay namatay, nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. 1 Corinthians 15:21-22, "For since by man came death," that's Adam, "by man, capital M, referring to Jesus, also came the resurrection of the dead." Verse 22, "For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive." Praise God! Buti na lang. Nagkaroon po ng katuparan at ginawa po ng Panginoon Jesucristo ang pakay at kalooban ng Ama na siya po ay magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi po nangyari ito, saan kaya tayo dadamputin? Of course, hindi na tayo pwedeng damputin. Tayo po ay mananatili sa walang hanggang kamatayan. So, let's go back to our question. At atin pong question, what is the gospel according to the Bible? And this is, sabi nga po ng ating
mga pinag-uusapan. The gospel is all about Christ and His finished work on the cross. In other words, ito po yung ating solution. The gospel is Christ and cross-centered message. Yes, that's the gospel. So, hindi natin pwedeng ihiwalay si Jesus at saka yung kanyang mga tinapos na gawa, yung mga kamangha-mangha niyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So, ibig sabihin, ang ebanghelyo po ay hindi lang basta-basta sinasabi, kasi ang dami pong nalilito, ang daming nadadaya ng kalaban. Jesus naman yung tinuturo eh. Hindi naman po basta nakasentro kay Jesucristo at para gayahin natin siya. Once again, hindi po naparito ang Panginoon Jesucristo para maging modelo, maging idolo, maging tagapagturo. Of course, siya po yung modelo natin at siya rin po ay nagtuturo sa atin, don't get me wrong, but you have to know first and foremost what is the main reason kung bakit siya binigay sa atin ng Diyos. Nilaan siya ng Diyos sa atin, Luke chapter 2 verses 10 till 11, bilang Messiah, the Anointed One, bilang tagapagligtas. Amen. At dahil po doon sa mga tinapos siyang gawa sa krus ng Kalbaryo, magkadikit po ito eh. Kasama ng Panginoon Jesucristo, hindi mo pwedeng ihiwalay ang krus sa Kanya. Jesus at krus. Amen. Kasi sa krus, sa katuparan niya, sa pagpapatupad niya sa pamagitan ng Kanyang pagdurusa at kamatayan, alam niyo po ba tayo mga nanalig sa Kanya, tanampalataya sa Kanya, ay nananagana sa mga benepisyong hatid nito. Kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan. Meron tayong buhay na walang hanggan na itatagpa ang bagong kasunduan ng purong biyaya. At dahil po sa Kanyang pagkabuhay na maguli, alam niyo po ba sabi ng Romans 4:25? Yun po ang patunay na tayo po matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo po pinaging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa Kanyang kamatayan. Now, ano po yung Kanyang pagkabuhay na maguli? Ito po yung ating resibo. Sakdal na resibo. Sa English ay tinatawag kong ano ba yung divine receipt. Yeah, thank you, ma. Divine receipt. Banal na resibo bilang patunay na tayo po ay matuwid sa harapan ng Diyos. Justified. Amen. Yun po ang papapanghawakan. So, kapag alam mo buhay si Kristo, huwag mo tatawagin ang sarili mo makasalanan sa harap ng Diyos because you are completely forgiven, justified, made righteous. Amen and amen. Romans chapter 3, verses 23 till 25. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation. Propitiation is the atoning sacrifice. Pag sinabing propitiation sa Tagalog ay pampalubag loob by His blood through faith to demonstrate His righteousness because in His forbearance God had passed over the sins that were previously committed. Praise God! Kaya naman narito po ang paalala sa atin Apostol Pablo. So what is the gospel according to the Bible? 1 Corinthians 2 verse 2, For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. That's simple. So, Christ and cross-centered message, that is the gospel. Amen and amen. So mga kapatid, thank you po for joining me tonight. Hindi pa po tayo tapos and I would like to invite ang ating mga kaibigan. Marahil, kayo po ay first time na napadako sa ating programa. At napapag-isip kayo, oo nga, ano? Akala ko pag puro Jesus lang yung tinatalakay, ay, gospel na akin napapakinggan. Well, kaibigan, pag hindi po tayo babad sa salita ng Panginoon, pwede tayong madaya, pwede tayong malito, pwede tayong maguyo. So once again, kaibigan, kaya po importante na tayo po nag-aanyaya bago matapos sa ating programa dahil may ginawa po ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak. Nagdusa ang Kanyang bugtong na anak. At hindi po natapos doon. Namatay. Yung Kanyang dugo po ay nabubo sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. So ibig sabihin, ang kapatawaran po ay available na 2,000 years ago. Now, kapag tinanggap po ang Panginoon Jesucristo at kayo po ay sumasang-ayon sa Diyos, yung kapatawaran pong ito ay mararanasan natin. So, ibig sabihin, ang kapatawaran po ay matagal nang available. Kaya hindi mo lang nararanasan, hindi mo lang tinatanggap. Kasi meron tayong free will. Hindi po kayo pipilitin ng Diyos. But, praise God, tonight, kung isa po kayo sa binubuksan ang inyong mga labi at kinikilala si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at binubuksan din ang inyong mga puso at kinikilala na siya po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan, kayo po ay maliligtas. So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito. Buksan niyo yung mga labi at ang inyong puso. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Wala kakayahan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, kinikilala ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa Kanyang pagdurusa at kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko.
At makalipas sa 3 araw, siya ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan bilang patunay na ako po'y pinaging matuwid na sa iyong harapan. Salamat, Ama. Salamat, O Diyos, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat po dahil sa kaligtasan ito ay hindi na mapaparamo, hindi na mawawala dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kapatid na po tayo ngayon because we belong to the family of God. Welcome po sa pamilya ng Diyos at anak na kayo ng Diyos. So, patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon every Tuesday night at 7:30. At mamamangha po kayo talaga namang purihin ng Diyos. At lagi po ninyo hahanapin, i-filter po natin ating mga pag-uusapan. Hindi lang dapat puro Jesus, dapat meron pong yung kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Magkasama po ito lagi. And this is the gospel. And this time, I would like to pray for you, kaibigan, kung kayo po ay mananampalataya na. At first time, o marahil matagal na po kayo nanonood na ating Bible study and finally, na-convince na kayo. Or na liwanagan po tayo na, yun pala ang basihan ng Biblia. Yun pala ang gospel according to the Bible. Sabi ni Apostol Pablo, na it's all about Jesus and Him crucified. So dapat magkasama yun. Amen. At kapag naisama yun, dahil sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo na nampalataya ka at inangkin mo ang banal na Espiritu ng Diyos sa iyong buhay, talaga namang hindi mo may iwasan, magiging kagaya mo sa pag-iisip, pagsasalita at pagkilos ang Panginoong Hesukristo. Effortlessly, nagagaya mo siya because tayo po'y anak ng Diyos. Amen and amen. I would like to pray for you. Aming Ama, maraming salamat po sa kapatid na ito na alam kong napagpala po siya sa aming mga pinag-usapan. Panginoon, salamat dahil binubuksan mo sa amin ang patotohanan ito. Nang sa gayon ay hindi po kami madaya ng mga apostasy na nagaganap sa aming paligid. Dahil ito nga po isinabi mo na magaganap sa mga huling panahon. Pag sinabing apostasy, Panginoon, ito po ay pagtalikod at pag-iwan sa tamang katuruan. Lord, alam ko marami pong mangyayari sa mga darating pang panahon. But in the name of Jesus, patuloy mo kaming gabayan at sa iyong banal na Espiritu, sa iyong pagtuturo, hindi po kami mawawalay sa katotohanan. Salamat po. Salamat sa iyong pag-ibig, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus, dahil isinakatuparan mo ang pahay ng Diyos, ang Ama, sa iyong buhay na ikaw ay magdusat mamatay sa krus ng Kalbaryo at makalipas sa 3 araw ay mabuhay na maguli. At salamat, Banal na Espiritu, for teaching us, for giving us this revelation. Praise you, O Father. And this we pray in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen. Maraming salamat, kaibigan, for joining me. It's exactly 8:30 sa aking relos ngayon. Ang bilis ng panahon, ano? Sabi nga nakasabihan, if you're enjoying, time flies. Talagang parang lumipad lang yung oras eh. And gusto natin batiin once again ating mga kaibigan, happy birthday kay Sister Mylene Magadia and sa kapatid po na aming leader na si Ate Amel, of course, si Sister Lizelle Pilotin. Yan. Happy birthday, Sister Lizelle. And welcome back sa Manila. Bagamat it's not raining in Manila, welcome back kay Sister Nenet Pinlac. Maraming salamat for joining us tonight. And bago po tayo matapos, gusto ko lang pasalamatan ang ating mga nakasama tonight. Of course, thank you kay Pastor Darwin Tagara. Kompleto na ang, kompleto na, nanonood pala sila. Maraming salamat po for joining me tonight. Sister Colazon Balika, Sister Eleonora Dacumos, Pastor Anel Aquino. Salamat po. Si Nanay Julia Vidad. Sana nananatiling nanonood si Nanay. Of course, good evening po kay Sister Lori Amistad, Sister Linlan Macaraeg. Ayun, nanonood nga si Nanay Julia Vidad, si Sister Lava P. Maria Teresa, Sister Presi Antonio, hello po, kumusta po kayo? Si Sister Judeline Tagara Fernandez, Sister Lizelle Villar Toro, and Sister Gigi Cristobal Mendoza, maraming salamat po sa inyo. Nabati rin po natin sino pa ba? Sister Marijuela Corpus, Sister Marisa Remo Paganpan, Sister Noemi Arevalo, thank you po sa inyong pagsama sa amin tonight. And nandiyan ba sila, Sister Josie Galon? Hello po sa inyo. At kay Brother Robert, salamat. At sabi dito ni Sister Ruth Katakutan, Amen. At praise God, Jesus and His finished work. Amen. Sabi ni Pastor Arnel Aquino.
Amen. Maraming salamat din po sa inyo, Sister Tess Donella Estanislao, at Sister Becky Amber Nedea, Sister Ana Sorsa Manalastas. Sabi ni Pastor Darwin, ang mensahe ng krus ang kapangyarihan ng Diyos para sa mga mananampalataya na naniniwala sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus. Brother Andres Mendoza, good evening po sa inyo. And marami pa eh. Sister Yeng De Castro Davalos. Amen and amen. So sa ngalan po ng aming pamilya, kasama ko si Mami Jo, sa ngalan ni Ate Yani, and of course ating direktor, si Kuya Aves, nagpapasalamat po kami at sa ngalan po ng SJC family. Thank you for joining me tonight. At nice kong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.